maging matinang tayo. Alam ko marami sa inyo nasasaktan. Pero gano'n talaga, eh. Yung masakit, yan ang totoo. I-address ko naman yung mga loyalista. 'Di ba nagsalita si PRRD dati ng coke, jet plane, yate? Masakit sa inyo, nasaktan kayo, nagalit kayo sa amin, eh. Pero hindi kayo nakinig. Pero yun ang totoo. Sinabi ni PRRD yun, nasaktan kayo. Diretsahan, hindi kayo nakinig. And here we go again. Magsasalita na naman kami, magagalit na naman kayo. Pero yan ang totoo, eh. Sabi ni Magle, veterans move. Oh, di ba? Yan, magkaroon tayo ng tiwala kay PRRD. Hindi, tanong ko sa inyo, binudol na ba kayo ni PRRD? Ulit-ulitin ko tong tanong na to. Saan kayo maniniwala? Yung dating nabudol kayo? Binudol na kayo? Accessory sa budulan? O kay PRRD mismo na hindi kayo binudol? Huwag kayong magagalit, loyalista. Hindi ko kayo kausap. Kausap ko yung mga DDS. Si Queen, oh. Matalino yan si PRRD. Di niya sasabihin agad na tatakbo sa eleksyon. Tumakbo man siya or hindi, I respect him. Pero, sa ngayon, gusto niya magpahinga, din so be it. Pag tumakbo siya, boga natin. Meron pang sinasabi. Kaya hindi daw nilalabas, hawak daw ni PRRD yung video. Eh kayo bahala. Kung wala kayong tiwala kay PRRD, nasa sa inyo yun. Basta ako, at milyong-milyong mga DDS, naniniwala sa sinabi ni PRRD. Kung ayaw nyo maniwala sa kanya, hindi ko kayo pipilitin. Walang pilitan. Meron nagtatanong dito. Bumaliktad na ata si PRRD. Tanong ni Sir Rex, ay ni Rex. Pananakot ng Malacanang dahil sa ICC pananayag. Yan yung mga litanya. Ito. Yan yung sabi ni Rex. Ayan. Bumaliktad na ata si PRRD dahil sa ICC pananakot sa kanyang Malacanang. Sabi niya sa interview, wala daw corruption. Ano ba nangyari kay PRRD? Yung mga ganito, hindi ito nakakatakot yung mga ganyang komentaryo. Kasi alam mo diretsahan. Hindi baka PRRD. Ang nakakatakot nga dyan, yung kunwari maka-PRRD. Magkokomentaryo na maganda, pero sa bandang huli, ganun din. Alam mo, kung galit tayo sa administrasyon na to, I am with you. Isisigaw natin araw-araw, ibalik ang 20 pesos na bigas. But gawin natin ito ng tama. Ano ang tama? Sundan natin yung direksyon ni PRRD. Kasi ganito yon. Ang taong bayan, maikwento ko lang ha, noong 1986, yung mga taong bayan, galit na galit na galit na galit kay Marcos Sr. At nauunawaan ko sila, ba't sila nagalit kay Marcos Sr.? Nagkaroon ng People Power 1. Naalala niyo yun? 1986. Dahil ang tao sobrang galit kay Marcos Sr.,
Yung iba kahit hindi maka-Aquino, sumanib sa people power. Dahil at all cost, kahit sino, ang sigaw nga nilang dati alam niyo kung ano? Anyone but Marcos. Kahit sino na lang, basta 'wag si Marcos. Paalala ko lang sa inyo, gano'n ang sigaw ng tao dahil gusto nilang matanggal si Marcos. Anong nangyari? Napalitan si Marcos, umasenso ba bayan natin? After the Marcos regime? Mas bumagsak, mga brad. Mas bumagsak tayo. Yung dating masama, pinalitan natin ng mas masama. Bakit? Kinontrol tayo ng mga malalaking politiko na pinapalabas para sa bayan sila, tanggalin ng Marcos, yun pala sila uupo. Sila ang maggagahaman. Kaya from bad, napunta tayo sa worst. Mas lalo tayong lumala. Naiintindihan nyo? Anong punto ko? Eto. Mag-iingat tayo. Kasi kung galit tayo sa administrasyon, gawin natin ang tama. Maging matinang tayo na yung nangyari sa People Power 1, EDSA 1, hindi maulit. Kasi yaan ang gusto ng taong bayan ngayon. Mapatalsik. Gagamitin to ng may agenda sa politika, mga hindi na pagbigyan ng posisyon ng mga vloggers, etc., etc. Sa madaling salita, sasampahan tong issue na to. Kaya hindi ko sinasabing lahat, but definitely meron. Kaya nga dahan-dahanin natin. Gawin natin ng tama base sa ebidensya. Anong ebidensya? O sige, gusto natin palitan. Paano? Anong paraan? Kahit illegal, kahit tsismisan. Kasi hindi pwedeng basta mapalitan. Hindi, umayos ba tayo dati? Nagkaroon nga tayo rotational brownout. Naalala nyo, sa mga Pilipinong nasa Pilipinas nung panahon na yon. Naalala nyo? Bakit? Merong mapagsamantala kunwari para sa bayan. Isipin mo, pati si PRRD gusto sumunod sa narrative nila. Pati si PRRD gusto nilang sumunod sa script nila. Gusto pang ipatawag. Patawag nyo si PRRD sa Congress. O, sabi dito ni S3 Gaming. Hindi nyo kilala si PRRD, mahilig maglaro yan. Hindi nyo makukuha ang style niya, taga Davao yan. Si Lydia, mahilig maglaro si Tatay Diggs ng chess. Ngayon, kung laro yan, hindi okay lang. Di ba? All I'm saying is this, dalawa. Again, let me address para sa DDS to. Ngayon, kung hindi mo kailangan sumunod, kung loyalista ka o nakatago ka sa loyalista o dilawang ka, nakatago ka sa pulawan. Sundan natin, makinig tayo kay PRRD. Paulit-ulit yan. Nabudol na tayo dati, simply because hindi tayo nakinig. So makinig tayo kay PRRD. Second, tama kayo. Ma-style si PRRD So kung ikaw ay DDS at may tiwala ka sa kanya, antayin natin.
At the end of the day, hindi kailangan ni Sara ng black propaganda para manalo. Maniwala ko kayo. Kahit walang popcorn content, kahit walang video, kahit walang pasabog, na walang ebidensya, si Sara mananalo. Maniwala kayo dyan. So let's respect yung galawan ni PRRD kasi hindi natin kailangan ng ampaw, ng popcorn. Sara will win. Naintindihan nyo? Sara will win the 2028. So kung ikaw ay DDS, relax. Siya nga nagpanalo kay Marcos hindi nyo naalala? Tingin nyo ba mananalo si Marcos without Sara? So antayin natin. Can we please wait for Duterte? Huwag nyo nang insultuhin. Hindi, nakakasakit na loob yung iniinsulto nyo na sinasabi nyo mahina na si PRRD at iba ang tono. Ako, I'm calling to you guys, sa mga DDS. Kung ano man ang ibig sabihin ni PRRD, dapat ang nasa isip natin, number 1, let's protect PRRD. Second, let's protect Sara. So, anong gagawin? Again, babalik ako sa dati kong sagot. Let's wait for the cue of PRRD. Yun, sa pool. Huwag tayo magdunong-dunungan. Huwag tayo magdunong-dunungan. Yan lang na, simple. Kung ikaw DDS, huwag tayo magdunong-dunungan. Tama ang sinabi ni Tepoy. Sa mga DDS, nakinig tayo kay Tatay Digong. Walang iba, tandaan, mas bright si Tatay Digong sa kanila. Even to me. Even sa mga vloggers ng ni PRRD. Even to me. Kaya nga sabi ko, makinig na lang tayo Mas magaling yun sino ba tayo? Diba? Real talk. Ilang taong ka bang naging mayor? So, tapos ka-questionin natin si PRRD. May naayos ka na bang city? Pwede ilagay natin yung trust natin dun sa resibo. Di ako, aminado ako. Di ako magaling. Kaya sinusundan ko na yan. Hindi naman tayo binudol Imagine niyo kung nakinig tayo kay PRRD. Diba? Wala tayong problema ngayon. Ito, may nagsabi, si Alex. Sabihin natin, ulol, nakakatawa ka, baliw ka nga, hindi naman nanalo mga dutae. Huwag mo sabihin. Ito mga ganito, yan ang mga gusto kong komentaryo. Hindi nakakatakot yan Dahil alam mo, lantarang galit kay PRRD. Ulitin ko, mag-iingat tayo. Papasukin tayo, DDS, promise. Tagaan nyo sa bato yan. Papasukin tayo ng kunwari concern sa bayan. Kunwari concern sa Duterte. Pero iba iuupo. Nakarinig na ba kayo? Magsalita ka, Sara. Pag di ka nagsalita, pati ikaw jojombagin. Pati ikaw babanatan ko. Pati ikaw makakatikim dito. Pag di ka nagsalita. Inurasan si Sara. Narinig nyo? Pati si Sara inurasan. Iingat tayo. Okay to si Alex Shango, yung mga ganyang birada, okay yan, walang problema. Alam nating kalaban. Ang mahirap yung nagkukunwaring para sa bayan. Tapos tinira si Sara kasi ayaw magsalita. Ano ngayon? Titirahin nyo si PRRD dahil ayaw magsalita? Ayaw sumunod sa script nyo?
Hindi ako ba hindi ko alam, hindi ko na maalala kung kaninong vlogger ko yung dinig, eh. Pero nabudol daw siya, ngayon galit na galit siya sa gobyerno at pinipilit si Sara magsalita. Hindi ko na maalala kung kanino, kayo siguro alam niyo kung sino yun, hindi ko maalala, eh. Baka narinig niyo yun. Kapag di ka magsasalita, babanatan ka raw sa channel. Antayin natin. Pustahan tayo, hindi nila babanatan na. Eh, ang lakas na ng views, eh. Banatan si Sara. Sige nga. Sige nga, banatan niyo si Sara. 'Pag di nagsalita. Oh, hindi nagsasalita, di ba? Lovski, maraming salamat. PRRD lang sa Kalam. Tiwala mga legit DDS. Salute, Coach Oli. Thank you, Lovski, sa kusang loob. From US. From US po. Thank you. Sa pag-sponsor ng live na to. At si Emma Escalera from Hong Kong. Maraming salamat po. Ayan, from US and Hong Kong. Thank you, Erna Escalera. Sabi ni LNM, nababaliw na mga Pulawan. Oh, sila nga magkakampi. Sara for President. Wag po, relax po kayo. Oh, tama. Tama naman, ha. Hindi, totoo. Thank you, Erna. Hindi po natin kailangan pilitin. Mananalo yan si Sara. No? Kasi pagka pinilit natin to, ngayon, mamaya meron na silang tinutulak na iba. Hindi sa tingin ba ninyo? Ay, magtapatan tayo mga DDS. I'm not talking to you again. Pulawan at loyalista na nagbago na, kunwari, okay, o totoo man, I'm not talking to you guys, sa DDS. Tingin mo, yung loyalistang minura-mura ang mga Duterte, tingin mo, itutulak nila si Sara? Kayo na. Kayo na magsabi. Tingin mo susuportahan?